While many in our nation and around the world are struggling with this pandemic, we believe we serve a mighty, powerful God who is not limited by what seems to be impossible. Although this may not be the format for how we typically worship, it is a gift to have technology that allows us to worship together even if we're not physically in the same place. Because God says that where two or three are gathered, He is in the midst of them. So even during a pandemic, we are going to continue to gather together and worship Him, sing together and pray together. We are so glad you have chosen to join us for worship today. Church, welcome to the new season of Lord Reigns in All Nations Ministry online service. We are so happy to have you join with us today. In this new season, let us continue to observe the following. Be punctual and gather your family members and friends together, share and start a watch party prior to the planned time of the streaming of online service. Online service should be attended with the same attitude with the physical service. Avoid disruptive activities such as house chores and internet activities. Remember, worship time is a time dedicated to God. Be accountable for each other in the church community by checking up and supporting each other. Feel free to drop a comment, greeting, or prayer request in our comment section box, and don't forget to like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Let us always remember that Jesus is the reason for all seasons. He is the reason we exist as a community and why we have a mission to serve the world, pandemic or not. God bless us all. Pagsubok ay dumaraan. Ikaw ang puno aking sandigan. Ikaw ang masisilungan. Sa tuwing lumbay ay nananais. Bagong simula, bagong simula. Sa tuwing pagsubok ay dumaraan, ikaw ang punong aking sandigan.
Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, in the name of Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa buhay po ng bawat isa. Na sa oras nito, Panginoon, kami po ay makikinig sa iyong mga mapagpalang salita. Alam po namin, Lord God, na ang mga salitang aming papakinggan ay magiging kalakasan sa amin. Patuloy mo po kaming pakalinisin at patawarin sa anumang pagkakamaling aming nagawa, at naway ang iyong banal na spirito ang siyang manguna sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, at sabi mo nga sa iyong mga salita na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya patuloy po kami nagtitiwala, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa ganang amin ay wala po kaming magagawa. Salamat, Panginoon, maging sa buhay ni Sister Phil na iyong gagamitin sa gabing ito. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran, at naway ang iyong kaluwalhatian ang siyang aming makita, Panginoon, at ang buhay ni Sister Phil ay patuloy mong pagpalain, maging kanyang pamilya, na patuloy mo siyang gamitin sa iyong ubasan, at marami pang kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan niya. Salamat sa gabing ito, at ang iyong banal na spirito ang siyang manguna sa amin, ng bawat salitang aming mapakikinggan ay maging kalakasan at maging buhay sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord. Ikaw pong patuloy namin pinupuri at pinapasalamatan at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Bayan ng Diyos, makinig kayo. Lumapit kayo sa tolda ng tipan upang mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Amen! Ating awitan ng ating buhay na Diyos. Sabi nga sa mga awit 98:4, sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon. Magpasimulan at umawit kayo ng mga papuri ating awitan at sambahin na may galang ang ating Diyos na buhay. O hallelujah! Taas na kamay, ang ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos. Haring tunay, sumayaw, uminda sa awiting may galang. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tutuwing
lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Maging ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulat mo sa agila. Yes, hallelujah. Ilipat na ilipat sa presensya mo. Nalaman mo, kalagasan ko. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasabihin ko. Hallelujah! Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Oh, hallelujah! Mga salita mo, Lord, ay hindi magbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka at sambahin ka, O Diyos na aming buhay. Amen and amen. Yes, hallelujah. Panginoon Diyos, Ika'y tunay aming hari na aming sinasamba ngayon. Panginoon, sabi mo nga sa mga awit 145:1, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilang magpakailanman ang magpasalamat. Panginoong Diyos, purihin ka, maghari ka. Hallelujah. Sa gitna ng kabuluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang daming mananatili ay ang iyong sinabi. Sa
dalangin ko'y maghari Tila at kailanman di mahihintihan Ang ngalan mo ay kaligtasan ko Ang iyong kaharian ang aking hakika O Diyos, dalangin ko'y maghari ka Yes, Panginoon, maghari ka Maghari ka Yes, Panginoon, maghari ka Maghari ka sa buhay namin Maghari ka sa puso namin, Panginoon Maghari ka sa pamilya namin Maghari ka sa gobyerno namin Maghari ka sa mundo ito Maghari ka sa mga bawat desisyon namin Sa bawat plano namin Maghari ka, Panginoon Maghari ka, maghari ang iyong pangalan, Panginoon Yes, Panginoon, maghari ka Maghari ka Ikaw ang tunay na Diyos Ika'y walang katulad o Ika'y nag-iisa, Panginoon Ikaw ang Diyos mula noon Ngayon at magpakailanman Hallelujah Oh, hallelujah So God Kami po'y lumulugod sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming hari, ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos sa aming buhay. Yes, hallelujah. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalatin ka, buong kalangitan, uri walang hanggan, dakila at panahon, aming hari. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalatin ka, karapat-dapat, buong kalangitan, uri walang hanggan, dakila at panahon, aming hari. Dakila may likha, ganap ang kabutihan. Simula at katapusan, o ika'y kahanap-hanap, lumuluhod, napupuri. May bigay na bawat buhay, biyayang kamangha-mangha sa iyong kapangyarihan. Kalangit ay umaapaw, lumuluhod, napupuri.
dalangin sa matamis ang pangalang si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dadako naman po tayo sa isa sa pinaka-importanteng parte ng ating pagsamba. Ito po ay ang pagbibigay ng ating ikaput-alay. Ito po ay ang oras ng pagbibigay natin sa Panginoon. Isa po sa mga utos ng Panginoon ay ang pagbalik ng ating 10% na bunga ng ating paggawa sa Kanya. Mga kapatid, nalampasan na po natin ang kalahating taon ng 2021. Tayo po ay magalak at patuloy na magbigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin, oras naman po para pagtamnan natin ang pagbibigay sa atin ng Diyos. Basahin po natin ang mga Kawikaang chapter 11 verse 25. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at ang siyang dumidilig ay matitiligan din. Pinapaalala po sa atin at sinasabi ng Diyos na kung ano man po ang ibinibigay natin na bukal sa ating puso para sa Panginoon, ito po ay may kalakip na pagpapala na higit pa sa ating binibigay o higit pa sa ating hinihiling o ipinagdarasal. Kung tayo po mga kapatid ay nakapagbibigay na ng ikaput-handog, tayo po ay lubos na ipinagpala na ng Diyos. God's open doors of blessings to us more than dun sa hinihiling natin o pinagdadasal natin. At sa mga kapatid man po natin na hindi pa makapagbigay ng ikaput-handog ngayon, ang Diyos po ay magbibigay sa inyo ng sapat na kaalaman at karunungan. At ang Diyos po ay nakikita ang ating mga puso. Sapat na rin po sa Kanya na pagkalooban din natin siya ng oras, ang talento natin, at kahit po ang pagsunod natin sa Kanya. Ito po ay may parangal mula sa Diyos. Huwag po tayong matakot sa pagbibigay natin sa Diyos. Tayo po ay magtiwala at ang Diyos po ay sobra-sobra pa kung magbalik sa atin. Hindi lamang sa pinansyal na usapin, kundi sa lahat na aspeto ng buhay. Lalo na po sa panahon ngayon na panahon ng pandemic, napakahalaga po ng proteksyon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Na tayo po ay may malusog, malakas at masiglang pangangatawan. Kaya tayo po ay magalak at na-excite na magbigay sa Diyos dahil pangako ng Diyos, ito po ay may kalakip na pagpapala mula sa Kanya. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
Itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po'y manalangin para sa ating ikaputalay. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong papapala sa bawat isa sa amin. Ito po ay tanggapin nyo, ito po aming kaput-alay, ito po ay mula sa aming puso. Lord, tinataas ko po ang aming mga kapatid na nakapagbigay ngayon, O God, in Jesus' name, na sila po ay pagpalain niyo po ng siksik, liglig at umaapaw, at ikaw na po ang nakakita sa mga puso at sa mga buhay ng bawat isa na po, O God, in Jesus' name, na alam ko po na naririnig niyo po ang kanilang mga prayers, O God, personal prayers, O God. Lord, alam po namin na ibibigay niyo po ang mga prayers namin in your perfect time, O God. Lord, alam po namin na ang aming pagbibigay ng ikaput-alay ay may kalakip na pagpapala, O God. At Lord, itinataas ko din po sa inyo ang aming mga kapatid na hindi nakapagbigay ngayong gabi na to, O God, in Jesus' name. Sila po ay magkaroon na ng sapat at sobra-sobra at siksik-liglig din po na pinansyal na makapagbigay na din po sila ng ikaput-alay, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge na maalala po nila na ang pagbibigay ay isa po pang bukas ng mas malaki pang pong blessing. Lord, itinataas ko din po sa iyo ang hawak ng aming pinansyal ng simbahan na to, O God, ng aming ikaput-alay, na sila po ay gamitin niyo po, bigyan niyo rin po sila ng wisdom and knowledge na magamit po ito sa tamang paraanan, O God, at ito po ay magamit pa po sa pagpapalaki ng aming simbahan at ma-share din po ito sa mga nangangailangan, O God. And this is our prayer in the name of the Father, and the Son, Jesus Christ, with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. Isang magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Narito na tayo sa Tuesday Online Midweek Service. Ito na naman si Elder Phil Marie ng Dubai. Bumabati sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta na kayo? Dalangin ko po na kayo ay handa na makinig at matuto sa mga aral na ibinibigay ng ating Ama. Habang tayo ay tumatagal sa pagkakristyano, patuloy tayong pinapalago para pagtibayin ang ating mga pananampalataya. Sa panahong ito, ang tawag sa atin ay patungo sa pagkain ng mga medyo matigas-tigas na pagkain. Base sa mga nunood ng online ng ating online services, tayo lang din sa Lorian ang masugid na nanunood at umaattend nito. Kaya dapat rin nating talakayin ang mga bagay na nararapat sa atin para tayo ay maging handa at maging ganap na mga disipulo ni Kristo. At gayon pa man, magkaroon na rin ng mga disipulo at nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa mga Hebreo 5, talata 12 hanggang 14, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pat kayong turuan sa mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumikilala ng mabuti't masama. Amen. Pero bago pa man ang lahat, mag-pray muna tayo. Amen. Hallelujah. Mahal na Diyos naming Ama, andito po kami sa iyong harapan ngayong gabi. Kami po ay mag-aral na iyong salita. Jesus, ikaw ang salita at pagkain ng aming spirito. Banal na Espiritu, patnubayan mo po kami at gabayan. We commit all things to you this evening.
And we declare victory in the name of Jesus. We bind all the powers of the enemy for any distractions, and we claim for focus of all who are here tonight wherever they are. Gabayan mo po kami, basbasan mo ang iyong salita, gamitin mo po itong iyong anak bilang yung instrument na palago ang iyong kaharian. Salamat na pagkatapos nito kami po ay may maraming bagong revelation na matutunan. Salamat na mas makilala ka namin at lumusog ang aming spirits. Tanggapin mo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pamagitan ng makapangyarihan at mahal na ngalan ni Jesus at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. May isang kwento. Ito ay kwentong barbero. Siguro napakinggan na natin to tungkol sa isang leon na hindi kumakain ng isang Kristiyano. Ito yata yung kamag-anak ng leon noon sa den ni Daniel. Naalala ba natin si Daniel? Si Daniel ay nanatiling buhay ng walang gasgas. Kasi nga, ang leon ay nakakilala sa kanya. Ni anumang gasgas ay walang natamo si Daniel. At siya ay pinalabas ng hari, kinabukasan at malugod na sinalubong. At gayon, namangha ang hari at naniniwala na ang Diyos ni Daniel ay isang buhay na Diyos na makapangyarihan. Ngunit sa kwento nating ito, may isang tao na medyo mayabang-yabang. Tapos siya daw ay isang Kristiyano. Lagi niyang pinakilala ang kanyang sarili sa iba na kabilang sa mga tagasunod ni Kristo. Isang araw may tao na hinahamon ang kanyang salita. Nagalit sa kanya at di natin alam kung ano ang dahilan. Sabi niya, ganun pala. Isa ba siyang Kristiyano? Sige, mayroong isang leon na nasa kuweba. At hindi daw yun kumakain ng isang Kristiyano. Subukan nga natin to. Kaya maya-maya, dinampot nila ang tao at tinapon sa kuweba. Dumaan ang mga minuto. May narinig silang sigaw at kinain ng leon ang tao. Siya ay nagtaka at nagsabi, sabi ko na nga ba, di nga napakayabang kasi, di nga totoo siyang Kristiyano. Bakit hindi pinalampas ng leon at kinain naman siya? Tapos pagkaraan ng ilang minuto, may niluluwa ang leon. Ito pala ang bibig na mayabang na Kristiyano. Hindi kinain ng leon. Yun pala, sa bibig lang siya magaling at hindi naman isinasabuhay ang mga aral ni Kristo. Mahirap palang magpanggap, baka kainin tayo ng leon. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman dito sa Lorian na ganito. Amen? Kaya ngayong gabi, hayaan nating talakayin ang mga ugali ng isang taong may bunga ng banal na espiritu. Ito ang pamagat ng ating mensahe. Ang pamagat ay ang kaugalian ng isang taong may banal na espiritu. At ang ating text ay makikita sa Taga-Galasya 5. Talata 22 hanggang 23. Ito ang sabi, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan sa mga bagay na ito. Ang ating mga kilos ang nagtuturo sa atin kung anong gantimpala ang makukuha natin sa ating buhay. Walang ibang paraan na hindi aanihin ng isang tao na makaiwas na kung ano ang kanyang hinahasik sa buhay. In English, you will reap what you sow. Sa Lucas talata 28, sabi diyan, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At sa Taga-Galasya 6, talata 7, huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Ang ano ang itinatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod na nasa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Alamin natin sa ating sarili sa kasalukuyan. Anong mga ugali ang ipinakita natin sa ating kapwa? Anong mga kilos ang nakikita ng ibang tao sa atin? Kung makikita tayo ng mga tao, makikilala ba tayo ng mga Kristiyano? Ang mga tao sa Antioquia ay tumatawag sa mga manampalataya
na mga Kristiyano dahil nakikilala nila ang kanilang mga ugali na parehong-pareho kay Kristo. Ang mananampalataya na may kaparehong ugali kay Kristo dahil may banal sila na espiritu na nasa kanila at siya ang nagpapamunga sa kanila ng mga magagandang bunga. At ang mga bunga at ang bunga ng espiritu ay hindi nakikita sa isang tao dahil nagsasabi siya na siya ay isang Kristiyano mula sa kanyang bibig. Ang bunga ng espiritu ay hindi natural. Nasa likod nito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tao sa Antioquia ay ganon. May bunga sila ng espiritu. Nakikita ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kailangan ito at kailangang ma-transform sila, mabago ang kanilang ugali. Tulad ni Peter, pinagkailan niya si Jesus dahil sa takot. Nagsisinungaling siya. May kahinaan din si Pedro sa kanyang pagkamagalitin. Naalala niyo nung pinutol niya ang tenga ng isang gwardya nung dinakip si Panginoong Jesus? Para maging sang-ayon sila sa gusto ng Diyos bilang mga tagasunod, kailangang may magbago sa kanilang ugali. Ang ugali na gusto ng Diyos sa atin ay nanggaling sa banal na espiritu. Sa Gawa 1, talata 8, sinabi diyan, "Subalit tatanggapin kayo ng kapangyarihan pagbababa sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Ang banal na espiritu ang siyang makapagbago sa atin mula sa pagiging ordinaryo sa pagiging extraordinaryo na Kristiyano. So, sinabi diyan sa taga-Galatia na may 9 na katangian ang bunga ng banal na espiritu. Lahat ng mga ito ay kailangang makikita o ipamuhay sa isang Kristiyano. Masabi na ba natin na nasa ugali na natin ang mga ito? So, isa-isa nating talakayin. Ang 9 na ba na katangian na ito ay nandyan na ba sa iyo? Ikaw lang ang nakakaalam. Unahin natin yung pinakauna. Itong pag-ibig or love. Kung makakatagpo na ka ng isang taong may bunga ng banal na espiritu, siya ay may pag-ibig sa lahat. Kung makakarinig kayo ng salitang pag-ibig, ang unang pumapasok sa iyong isipan ay ang relasyon or romance. Naihalo natin ang pag-ibig ng may mali siya at hindi sana dapat. Ang pag-ibig ay bunga ng banal ng espiritu na laging nating dala-dala anumang oras. Hindi ba kayo nagtaka na ang pag-ibig ang unang katangian na nababanggit sa bunga ng espiritu? Ang banal ng espiritu ay espiritu ng Diyos. Lagi niyang dala-dala ang kanyang identity. So, ang kalikasan or nature ng Diyos ay pag-ibig. Sabi nga dyan sa unang Juan 4, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung gaano natin gustong kilalanin ang Diyos, mas lalo nating matutunan, maintindihan at makilala na ang Diyos ay pag-ibig. Nung nagbigay si Jesus ng 2 kautusan, sinigurado niya na ang pag-ibig ay part ng kautusan niya. Diyan sa Mark 12 verse 31. Ang ikalawang utos ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Nung namatay si Jesus, mula sa pag-ibig, hiningin ni Jesus sa Amang Diyos na patawarin ang mga taong pumatay sa Kanya. Di lang tayo magmahal sa mga panahon na magaganda o kung ang mga tao ay mabuti sa atin. Ang pag-ibig o pagmamahal ay ugali at gusto ni Jesus na manaig sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kung ang mga tao ay galit sa atin, dapat mahalin pa rin natin sila. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:44, dapat ugaliin natin ang magmahal. Ito ay tawag sa atin ng Diyos at na ipakita natin sa sanlibutan.
Tayo ay may pagmamahal sa kapwa dahil ito ay katangian ng Diyos. Huwag nating itigil ang pagmamahal. Ito tayo. Gawin natin itong parte ng buhay at ugaliin natin na mapagmahal sa kapwa. Ipaalam natin sa ibang tao na ang mga ugali at gawi ay galing sa Diyos, na nasa likod nito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, kagalakan. Kagalakan or joy. Isa sa mga paniniwala ng iba na ang kagalakan ay ang pagngiti or ang pagtawa ng isang tao. Ang kagalakan na bunga ng Espiritu ay higit pa na makikita sa mukha ng tao. Ang totoong kagalakan ay hindi nakadepende sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang pinagmula ng totoong kagalakan ay higit pa sa mga nakakatawang kwento na ating napakinggan o yung nakakatawang mga magagandang regalo na ating natatanggap na galing sa mga tao o sa mga magagandang trabaho na nakuha natin. May isang tao na biglang pinatawag at sinabihan na natanggal na daw siya sa trabaho. Ang kanyang mga kasamahan ay nakiramay sa kanya at nag-aantay kung ano o bigla ba siyang iiyak, anong reaksyon niya, or magpakita ba siya ng galit or lungkot. Ang tao ay walang ibang napagkunan ng pera, wala siyang ibang trabaho na makabuhay sa kanya. Pero nang siya ay kausapin ng kanilang manager, sila ay nagtaka sa reaksyon niya. Siya lang ay ngumiti at nagsabing, "Ako ay may Diyos na buhay." Maaring ang taong ito ay nawala ng trabaho, pero hindi nawala sa kanya ang pinanggalingan ng kanyang kagalakan. Sa Diyos nanggaling ang ating kagalakan sa pamamagitan ni Kristo. The joy of the Lord is our strength, sabi ng Nehemiah 8 verse 10, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang nagpapangiti sa atin at ang ating kalakasan. Ang kagalakan sa Panginoon ang ating kailangan sa nakakalungkot na mundo. Ang kagalakan na ito ay manggaling sa ating loob. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari ng ating buhay dahil may Diyos tayo na buhay. Kaya natin kailangan ang banal na Espiritu lalo na sa panahong ito. Sa gitna ng maraming pangyayari sa paligid na ating hinaharap, sa panahong walang kasiguruduhan. Ang kagalakan ng banal na Espiritu ay dapat mag-overflow, mag-uumapaw sa ating buhay. Ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na maggalak palagi sa anumang sitwasyon. Sa taga-Pilipos 4:4, sabi diyan, "Rejoice in the Lord always, and then again I say rejoice." Dahil ang pagkagalak ay galing sa Diyos. Kaya makikita natin sa marami nating kapatiran na puno ng banal na Espiritu ang galak sa lahat ng oras dahil ito ay nakaugalian na nila at ito ang galak na galing ng Diyos. Pangatlo, kapayapaan or peace. Bilang bunga ng banal na Espiritu, ang kapayapaan ay nasa dalawang paraan. Una, meron kang kapayapaan sa loob at ang ikalawa ay meron kang kapayapaan sa kapwa. Una, namuhay kang mapayapa kasama ang iba. Ang kapayapaan ay bigay ng Diyos sa lahat ng nasa Kanya. Sabi sa Exodus 14:14, sabi diyan, "The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Ipagtatanggol tayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ibig sabihin na hindi ipahintulot ng ating Diyos ang anumang klaseng sakuna na makalapit sa atin. Bigyan na tayo ng kapayapaan. Ang ating katawan, ang espiritu at kaluluwa ay punuin niya ng kapayapaan. Ito ay kapayapaan na hindi galing sa kawalan ng gulo. Hindi ito karaniwang kapayapaan. Ito ay kapayapaan mula sa presensya ng Diyos. Sabi sa Pilipos, Kabanata 4, Talata 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao at ang siyang mag-ingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa pakipagkaisa kay Kristo. Ang kapayapaan na ito ay may taglay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapayapaan na para lamang sa iyo, kundi dapat maramdaman din to sa mga tao na nasa iyong paligid. Ito na ang pangalawang parte ng kapayapaan. Kung nasa sayo ang kapayapaang ito,
magsisimula itong umapaw sa iyong buhay at maramdaman ng mga taong malapit sa iyo. At ito ay kusa na nasa iyong ugali. Magsisimula ka ng mamuhay na may peace, meron kang pag-ibig sa mga tao at iyong kapaligiran galing sa Diyos. Gayunpaman, ito din ang mensahe ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonica 5 verse 13. Pag-ukulan ninyo siya ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Ito ang panahon na tingnan natin ang ating mga sarili. Makikita at maramdaman ba ng ibang tao ang ating kapayapaan? Nasa ugali ba natin ang maging payapa? Makikilala ba tayo na may peace sa loob? Hinayaan ba natin na palaguin ang ating buhay ng kapayapaan na galing sa Diyos? Ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu at ito ay kalikasan at nature ni Christ. Ang kapayapaan ay galing sa loob. Ugaliin natin ito. Mamuhay tayo na may peace sa ating kalooban. Isang kaugalian na dapat nating ipadama sa iba at makikilala tayo bilang isang Kristiyano na may bunga ng banal na Espiritu. 4. Katyagaan or long suffering. Minsan, maririnig natin sa iba na tayong mga Kristiyano ay napakatyaga sa lahat ng bagay. Na kung sa kanila ay napakadaling sumuko, madaling mag-give up, pero sa atin hindi. Di nila alam na katangian ito na galing ng banal na Espiritu. Ang katyagaan o pagtiis or long suffering or forbearance, endurance ay isa sa katangian sa bunga ng banal na Espiritu na napupunta sa ugaling pagkapasensyoso. Ang pagkaroon ng pasensya o mapagtiis ay hindi na common sa panahon ngayon. Ang mga tao ay madaling mawala ng pasensya. Ang pagkawala ng pasensya ay nagtulak sa tao sa depresyon, madaling mabigo. Kaya tayong mga Kristiyano ay humaharap din sa napakaraming pagsubok. Hinuhusgahan tayo ng iba. Minsan makaranas tayo ng rejection dahil sa ating mga paniniwala. Ngunit ang banal na Espiritu ng Diyos ay patuloy nagpapalagos sa katangiang mapagtiis at maging matatag sa Panginoon. Ang taga-Roma Kabanata 5 verse 4 ay nagsasabing, ang pagtsatsaga ay nagbunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbunga ng pag-asa. Kung tayo ay naharap sa paghusga at matagtag nating napagtiisan at makikita ng iba na sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nagawa natin ito. Hindi madaling magtitiis sa panahon nating ito, ngunit sa pamagitan ng banal na Espiritu ay magagawa niya na posible ang ugaling ito. Panglima, nandito na tayo sa panglima. Ito ang kindness. Sa taga-Efeso 4:32, sabi dyan, sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang pagkamabuti ay hindi lang sa pagbibigay ng pera ng mga tao o ang pagbibigay ng mga pangangailangan at o anumang pangangailangan ng isang tao. Ang kaibaitan ay nasumasakop sa pagpapatawad at pagdarasal para sa isa't isa. Ito rin ang nagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Ang pagpapakita ng kabaitan ay pag-ibig. Ito ay isang form of love. Ito ang nakikita natin sa mga taong may bunga ng banal na Espiritu. Sila ay mabait at mapagmahal. Hindi dahil pinanganganak sila na talaga silang mabait or natural nature na nila nang pinanganak sila. Ngunit dahil sa Holy Spirit na nanahan sa kanila, they were able to do and execute kindness and love towards others. Masasabi ba natin na mabait tayo sa panahon na ito sa mga tao na sa ating kapaligiran? Pinatawad ba natin ang mga taong nagkasala sa atin? Katulad ba tayo ni Jesus na nananalangin sa Diyos Ama na patawarin ang mga taong pumatay sa Kanya? Handa ba nating ipag-pray ang mga taong galit sa atin? Parang hindi normal na magiging mabait sa mga kinamumuhian. Ngunit
sa kapangyarihan ng Diyos ay posible ito. Kailangan nating isabuhay ang kaibaitan na bunga ng Holy Spirit hanggang maaari dahil ito ay posible sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan nating ipapalabas itong bunga. Hindi natin to aalisin sa atin. Ipakita natin na si Kristo ay buhay sa pagiging mabait. Sa gayon pa man sila ay magtatanong sa atin at madala natin sa altar ng Diyos. Amen. Ang pang-anim ay ang pagkamabuti. Ito ang sa English is goodness. Ang mga Kristiyano na may banal na espiritu ay mabuting tao. Ang kabutihan ay bunga ng banal na espiritu na nagbibigay ng kakayahang gawin kung ano ang tama. In other words, this is righteousness. Ang pagiging isang mabuting tao ay hindi lang pagtulong sa tao. Yan ay kabaitan. Ang ibig sabihin ng pagkamabuti ay pagtatanggap ng tama, mapagmahal sa hustisya, walang pinapanigan, at ang pagsunod ng batas ng Diyos. Bilang isang Kristiyano na may banal na espiritu, ang paggawa ng tama ay parte ng buhay. Amen? Sabi diyan sa Micah or Micahs, 6, talata 8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, hindi gumagawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan at kasama ang iyong Diyos. Ipakita sa atin ng Diyos ang landas ng pagkabutihan sa pamamagitan ng banal ng Espiritu. Ano ang mga mabubuting bagay na dapat nating gawin? Sa madaling salita, ano ang mga tamang bagay na dapat nating gawin? Sinabi ng Biblia na dapat tayong maging makatarungan, maawain, mapagkumbaba. Dapat nating gawing itong ugali. Ang pagkamabuti ay dapat part na sa ating buhay. Ang pagkaiba sa pagitan ng kabaitan at kababutihan ay ito. Ang kabaitan ay pagsasanggot ng pagiging mapagbigay at maalaga at maalagaan o pagtulong sa iba. Samantalang, ang kabutihan ay nasasangkot sa katuwiran or matuwid sa pagkilos o paggawa ng tama o righteousness. So ito ang kaibahan ng dalawang katangiang ito. Kaya sinesegregate ito na pagsasabi doon sa verse ng Galatians 5:22 and 23. Pampito, ito ang pananampalataya or faith, faithfulness. Sa taga-Hebrew 11, talata 1, sabi diyan, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ito ang unang identity sa pagkakristyano. Diba? Nang tinanggap mo si Jesus, yun ay true faith. Karamihan sa mga Kristiyano ay kilala sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng kapangyarihan. Kung walang pananampalataya, walang sinuman ang maaring maging tagasunod ni Kristo. Ang pagtatanggap kay Kristo ay nangailangan ng pananampalataya. Sa paniniwalang si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at ang paniniwalang ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso ay gawain ng pananampalataya. You must believe, you must have faith upang magkaroon ng banal na espiritu. Ang pananampalataya ay kinakailangan upang gawin ang pag-uutos ng Diyos. Sa kanyang mga batas ay sa pagsunod natin kailangan itong may pananampalataya or faith. Ito ang dahilan kung bakit itinatatag ng Biblia ang katotohanan na kung walang pananampalataya, ang sino man ay maaring hindi kakalugdan ng Diyos. Kaya through faith only that tayo ay makapagpasaya sa Diyos. Dahil dapat kang maniwala na naroon siya at siya ay makapangyarihan. Sa paniniwalang binigyan ka ng Diyos sa isip at sumunod ka na magig sa mga salita, ay ito ay sa pamamagitan lang ng faith. Amen. So dapat tayong lahat ay meron yan. Mag-uumapaw ang bunga ng fruit of faith.
Sa Hebrews 11:6, sabi diyan, ngunit kung walang pananampalataya, walang sinumang tunay na makapagbigay lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumanampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang siya ang nagbibigay gantimpala sa mga magsisikap na humanap sa Kanya. Kapag dinideklara mo ang mga bagay sa magitan ng pananampalataya, nakikita ito ng mga tao bilang isang ordinaryong bagay. Hindi nila alam na ito ay back up with the power of God. So, akala nila ordinary lang yan na faith. But ito ay tulak ng banal ng Espiritu. Ang pananampalataya ay isang ugali na dapat pagpalaguin sa ating buhay or i-cultivate. Kailangan natin ang pananampalataya upang ilipat ang mga bundok na humahadlang sa ating pag-unlad. Mayroong mga bundok na itinataas laban sa atin. Dapat tayong masanay sa pananampalataya upang maging bahagi sa atin at gamitin ito upang ilipat ang mga bundok. By faith, we can move mountains. Kapag dinideklara mo ang mga bagay sa magitan ng faith, nakikita ito ng mga tao bilang isang ordinaryong bagay. Amen. Sabi diyan sa Matthew 17:20, sinabi ni Jesus sa kanila, ito ay dahil hindi ninyo pinalampalataya. Katotohanang sinabi ko sa inyo, kung kayo ay may panampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay lilipat. At walang bagay na hindi niyo mapapangyayari. Amen. Number 8, ang kaamuhan or gentleness. Sa marahas na mundo na ito ay mahirap makahanap ng tunay na taong mahinahon. Ang ilang mga tao ay mahinahon sapagkat hindi sila nahaharap sa mga isyu na nakapaghamon ng galit. Ang ibang mga tao ay mahinahon dahil sa takot. May mga taong mahinahon dahil ayaw nilang harapin yung mga taong nagpapahirap sa kanila or mga sitwasyong nagpapahirap sa kanila, kaya lumalabas yung pagkamahinahon. Maraming mga tao ay mahinahon sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi sa atin ni Jesucristo na kung ano ba ang mangyayari kapag mahinahon o kalmado ang isang tao. Sa Mateo 5 kabanata talata 5, sinabi diyan, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Parte ito ng Sermon of the Mount, makikilala as the Beatitudes. Ito ay tungkol sa blessedness na tinatalakay ni Jesus. Charles Spurgeon defines meekness as humble, gentle, patient, forgiving, and contented. Ang mga mahinahon ay may ugaling ganito at hindi magiging bahagi ng mga gulo o mga away. Sila ay hindi papayag na ang galit ang sumisira sa kanila. Ibig sabihin ang pagkamahinahon ay isang paraan na iligtas tayo ng Diyos mula sa pagmamataas, galit, paghiganti at ambisyon. Bilang mga disciples ni Jesus, tayo ay tinatawag niya sa isang pinakamagandang bagay dito. So, palaguin natin ang ugaling pagkamahinahon. The basic example is Moses. Si Moses ang tinatawag na meekest man on earth. Siya ang makikita dyan sa Numbers, no? Nung nililid niya yung mga tao sa wilderness. So, it requires so much patience kay Moses na maririnig araw-araw yung kanilang mga complaint. But Moses is so meek, that's why he is named as the meekest man on earth. Gayon pa man si Haring David, they are known for being so meek. And Apostle Paul, siya ay napaka mahinahon na tao. And higit sa lahat si Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang may pinakamagandang ehemplo nito na makikita natin doon sa hardin. Siya ang nagpipray siya sa altar at habang ang kanyang mga disciples na dapat sanang magbabantay sa kanya ay natutulog. Ngunit siya ay nanalangin. Siya ay nakipag-usap sa ating Amang Diyos na ating Panginoong Hesus, lingid sa pagtulog-tulugan ng kanyang mga disipulo.
Sa mga taong kasama mo sa araw-araw, yung mga kapitbahay mo at maaari bang makapagtutuong may isa kang ugali ng pagkamahinahon? Ano bang mensahe sa mga ugali mo ang pinaabot mo sa kanila? Palagi ka bang may kaaway sa mga tao or laging palaban? Ang banal na espiritu ay hindi sumusuporta dito. Nais ng banal na espiritu na ang bunga ng kahinahunan na ito ay lumalago sa iyo. At pagkatapos ng ang iba pa ay makikilala ka na isa kang calm person, meek person, at sa gayon man magiging katulad sila sa iyo. So kailangan nating sisiyatin ang buhay at gagawa ng mga desisyon upang payagan, let the Holy Spirit flow in us na mapakita ang bunga ng meekness or kahinahunan sa ating pag-uugali. Ang mga Kristiyanos na mahinahon ay maka-inherit sa earth. Yun ang promise ni Lord. So sana kasama tayo nito. Amen. At last, but not the least, ang pangsyam. Ito ang pagpipigil ng sarili or self-control. Ang pagpipigil sa sarili ay pagpipigil mula sa mga nakakatuksong kasalanan or makasalanang bagay. Sa 1 Thessalonians 4 verse 4, sabi diyan, ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung paano niya mapigil ang kanyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Ang mga Kristiyano ay nakikilala bilang mga tao na marunong tumakbo mula sa kasalanan upang maiwasan na mahulog sa tukso at tinatawag na banal. Ang banal na espiritu ang dahilan sa naging ugali na ito. Walang duda na may mga bagay na nakakaakit sa paligid. Gusto nating makibahagi sa lahat ng bagay na ito. Ngunit makokontrol natin ang ating mga sarili at umiwas sa mga bagay na ito. Nakikita ito ng tao at naisip na ito ay natural lang sa atin. Ngunit dahil sa banal na espiritu na nasa loob natin, ito ay pwede at gawing mag-uumapaw sa ating kilos at ugali. Hindi ito physical sapagkat hindi kayang hawakan ng laman ang pagpigil sa sarili. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Kung titingnan natin ang lahat ng mga kaugalian na ito from love hanggang sa self-control, ito ay nasasakop sa bunga ng banal espiritu at magkakaugnay-ugnay ito. Hindi ito separate. So sa isang as a whole, nandyan, it is considered as fruit. Hindi siya sinasabing fruits. Ang bunga ng espiritu ay hindi makikita sa mga buhay ng isang tao na sumusunod ng Diyos kung bago ka pa man. It takes time. Hindi ganun kadali na sa the moment that you accept Christ, nandun na mag-overflow na tong bunga. Tulad ng puno, it takes time to mature. So, itong fruit ay dapat, it will require a time that it will manifest in you. Dapat nating maunawaan na mga ito ay na tayo ay mamumuhay sa espiritu ng Panginoon na hindi lang sa isang overnight or isang iglap. Kapag lumalakad ka sa espiritu at tumalaki sa espiritu, ang mga bunga na ito ay nagsisimulang maipakita. Kung may peace ka, it follows na meron kang love, meron kang self-control, meron kang faith. So ganun yung pagkaka-intertwine ng fruit of the Spirit. Unti-unti tayong baguhin ng banal na espiritu basta't ang puso natin ay laging nagpapailalim sa Kanya. Ang mga kaugalingang ito ay hindi madali. Kaya ang iba ay ayaw na maging Kristiyano. Hindi madali ang magiging isang Kristiyano. But by the power of the Holy Spirit, ito ay posible. Nakasulat yan sa Matthew 7, sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang makatakbo nito. So, ganun man ang buhay Kristiyano. Ito ang sinasabi, ang buhay na Kristiyano ay hindi isang madaling bagay. It requires your decision, it requires your faith. Pero at the end, there is a great reward that is waiting for you in heaven.
Marami ang bumibitaw na di nagpapatuloy sa paglalakad ng daang ito. Ngunit pag tayo ay desidido at manatiling nakatutok or focus sa Kanya, nag-aaral ng salita, tayo ay lalago at magkaroon ng bunga. Hindi lang sa ugali at kaugawian, ngunit maging magbunga ng Kristiyano, ng kapwa Kristiyano, mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Lagi nating tandaan ang pangako sa Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Angkinin natin ang pangakong ito. Maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ngayong gabi, ang banal na Espiritu ay kumikilos at nangungusap sa ating puso. Handa ka bang palaguin at hayaan ang banal na Espiritu na kikilos sa atin? Baguhin niya ang ating mga hindi magandang ugali at marami ang makapuno sa atin. Hindi lang sa salita, ngunit maging sa gawa, tayo ay makikilala. At kung ikaw ay hindi pa nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos, ito na ang pagkakataon. Tanggapin natin ang kaligtasan na binibigay niya. Ito ay libre at ito ay nagawa niya. Imbitahan natin siya na mamuhay sa atin. Kung ikaw yan, ay sabayan mo ako sa panalangin ito. Hallelujah. So ipikit natin ang ating mga mata at i-feel natin ang presence ng Holy Spirit. Siya lang ay nakinig. At sabayan mo ako sa panalangin ito. O Diyos na makapangyarihan, sa gabing ito ay aking napag-alaman na Ikaw lang ang daan, na makikilala ko ang Diyos Ama, at sa iyo ipagkatiwala ang lahat ng bagay na nilikha. O Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, maging sa aking mga magulang at kanununuan. Salamat sa pagtubos mo sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa buhay ko at maghari ka. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako na naisulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ako ay naligtas sa pangalawang kamatayan. Salamat Jesus, salamat. Tanggapin kita sa puso ko at susundin ang iyong mga aral. Banal na Espiritu, gabayan mo ako at tulungan na may sa buhay ang iyong kalooban at maramdaman ang pagbabago galing sa iyong kapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus, dinadalangin ko ito. Amen. Amen. Kung naisa puso mo ang panalangin ito, magtiwala ka na maranasan mo sa ang kanyang pagkilos at pagbabago sa iyong buhay. Ang bunga ng Espiritu ay makikita sa atin ng sobra-sobra. Ako na lang po ang manalangin. Amen. Diyos na Ama, salamat na sa gabing ito at sa mga aral at pagtuturo ng ugali ng isang Kristiyano. Hindi namin makaya, Ama, sa pamamagitan ng aming lakas, abilidad bilang tao, ang pagsunod sa iyong turo kung hindi sa pamamagitan lamang ni Kristo at sa patnubay ng banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng puso at kakayanan na masusunod at maaral sa lahat ng mga turo mo. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan at pagbibigil sa sarili ay makikita sa amin. Banal na Espiritu, andito kami ngayon. At andito ka sa aming gitna. Pinagpasailalim namin sa iyo ang pagkaroon ng kakayahang ito. Salamat na maging karapat-dapat kami at magdadala ng iyong pangalan at makikita sa aming buhay ang bunga mo. Salamat po sa buhay ng isa't isa ngayon sa gabing ito. Tanggapin mo ang kapurihan, mahal naming Ama. Mahal ka namin, Jesus. Mahal ka namin, Banal na Espiritu. Ikaw ang iisang Diyos sa lahat at ganap ng karunungan. Purihin ka, Ama,
at tuwalhatiin magpakailanman. Iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Sa iyo iukol ang karangalan, magpakailanman at sa pamagitan na Hesukristo. Amen at Amen. Magandang gabi po sa lahat, sa aking mga kapatera na nakikinig ngayong gabi. Ako po ay nagpapasalamat sa goodness at faithfulness ni Lord sa buhay ko. Ako po ay nagpapasalamat po sa provision na binigay niya po sa akin. Pagpapatayo po ng bahay namin. Actually po, ang plano po ay hindi po siya yung malaking bahay, maliit lang na bahay yung gusto kong ipatayo. Pero yung ibinigay ni Lord sa akin ay sobra-sobra po. Naging doble po siya doon po sa naging plano ko. Tunay po talaga, indeed, na sikat talaga po ay pag siya yung umalaw sa buhay mo, yung hindi mo sukat akalain po ay nangyayari. Ako'y nagpapasalamat po kasi yung sa pag-provide niya po ng financial po na sa pagbili ng material, naamis na lang po ako kasi hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung pera na yun na ginamit sa pagbili ng material po na pinapatayo kong bahay. Ako po yung nagpapasalamat sa kay Lord at ako pong pamilya ko po sa kanyang provision, sa blessings po na ipinagkaloob po niya sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa kabutihan niya kasi yung AC dito po sa bahay ay 1 month na po yun na hindi malamig. Tapos palagi po kami nagreklamo po sa may-ari ng building na hindi ngayon malamig yung AC. Tapos palagi naman nilang inaayos pero hindi talaga natukoy po kung ano yung sira ng AC. Pero through prayer po at saka sa kabutihan din ni Lord po, ngayon okay na po yung AC at saka malamig na malamig po. Ako po yung nagpapasalamat sa kay Lord sa lahat po ng kabutihan na ibinigay po niya sa amin at sa mga blessings po na aming natatanggap. Ang lahat po ng pagpupuri ay pinabalik po sa Kanya. In Jesus' name, Amen po. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga kapatid ko po sa Panginoon. Gusto ko lang po magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon at yung faithfulness niya po sa buhay ko. Unang-una na po yung protection niya po at yung mga provision niya po at yung mga blessing na binibigay niya po sa buhay ko. Sana po yung last month po na hindi po talaga namin in-expect na magkaroon po talaga ng sa bahay po namin. Nagkaroon po talaga dito ng kumbaga po trial sa loob ng pamamahay namin na may nag-positive po sa amin dito. Pero alam mo yung minsan na talagang ang Panginoon talaga ay talagang pag-anakan niya, alam ng Diyos ang puso mo, hindi ka talaga niya pababayaan. So in that moment po, nagkaroon po ng positive dito sa bahay. Tapos siyempre po, ang reaction po natin ay magulat po tayo. At siyempre, ang iniisip ko that time, si Justin po kasi syempre bata pa siya, tapos ako, kung di balin na nga po kami ang magkasakit, wag lang si Justin na ako. So sabi ko sa Lord, ikaw na pong bahala Lord, I trust you Lord God, na Lord proteksyonan mo kami Lord, lahat ng manandirito sa pamamahay namin Lord. Tapos dinideclare ko talaga na tama na wala nang mahawang virus dito sa bahay, wala nang mahawa pa na
kapatid ko dito sa pamamahay na to. So, nung time na po noon, nagkaroon na, syempre, kailangan din po kahit mag-ask tayo kay Lord ng protection, we need to do action po. So, nag-start kami mag-steam, nagpaano kami ng mga ginger, luya, mga salap, basta kung ano po yung pwede namin sa herbal, iniinom po namin. So, sa umaga, nag-steam kami, tapos pag matulog, nag-steam kami. On that, 1 week yata namin ginawa yun. Praise God po, at wala na pong nahawa, at wala na pong virus sa bahay namin. At thank you din sa Panginoon sa wisdom na binigay niyan, yung nagpa-sanitize po kami ng buong flat. So, yun po, at naging okay po ang lahat. So, ang ano ko din po doon, kasi siyempre po, mayroon po kaming Bible study sa kabilang flat sa 306 sa Satwa Life Group po. So, hindi ko po masabi doon sa mga tenant namin, sa mga namin na nagjo-join din po sa Bible study na bakit walang Bible study, Ate Joy. So, sabi ko na hindi ako makapunta kasi si Justin that time po, kasi masama din po ang pakiramdam, may sipon din po siya. So, yun yung sinabi ko na hindi ko pwedeng ilabas si Justin kasi may sipon siya. Sabi ko ako. Pero, hindi ko na lang po sinabi na merong positive dito. So, kailangan po talaga na kami dito ng 10 days talaga hindi lalabas, kundi sa bahay lang daw kami. So, ang nga po, ang sabi ko nga talaga, ang kaaway talaga ay talagang gumagawa siya ng mga balakid, mga hahadlangan niya yung gawain na gawain mo sa Panginoon. So, almost 2 weeks po, 2 Friday, hindi wala kaming Bible study. Sabi ko nga kay brother dyan na inaatake tayo, parang alam mo yung mararamdaman mo na kasi ang dami po talagang nangyari. So sabi ko, hindi pwedeng susuko ka na lang, hayaan mo yung kaaway na manalo sa ganitong sitwasyon. So, thanks God na ayun nga po, natapos na lahat. Praise God talaga na ang Panginoon talaga ay hindi ka iiwan. He never leave you nor forsake you talaga. Basta magtiwala tayo sa Kanya. Talagang nandyan siya para sa'yo. So, yun nga po, talagang ang Panginoon talagang amazing talagang nangyari talaga nun. Talagang yung time na yun talagang hindi talaga ako pinanghinaan ng loob. Nagpasalamat pa ako sa Lord na nangyari din po yun, kasi talagang kailangan mo rin talagang imulat ang mga mata mo at matuto ka po kung ano po yung dapat nating unahin, hindi lang sa pansarili natin, kundi unahin natin siya. Saka lahat naman ng mga pagsubok na binibigay ng Panginoon ay hindi naman po niya ibibigay kung hindi po natin kaya. So, yun lang po. Sana po ay nakaano po ako sa inyo na always trust God, at we lifted up lahat ng mga natin, worry, lahat ng mga natin sa buhay, kasi God is always there for us. He always listen to us na hindi kanya iiwan magpakailanman. Yan lang po. Manalangin. Panginoon namin nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at gabay patnubay ng Espiritu Santo, taos puso po kami nagpapasalamat sa gabing ito, at minsan pa ay pinadama niyo muli ang inyong labis na habag, biyaya at pagmamahal. Maraming salamat po sa buhay ng aming Elder Sis Filmarie na inyo pong ginamit upang mahihayag ang inyong banal na salita, at naway tumimo po ito sa bawat puso at isipan ng mga nakakarinig dito. Itinataas ko po ang lahat ng members ng Lorehan Church na ginamit niyo po lubos upang maging posible ang aming pagsamba sa inyong banal na pangalan. Pinapanalangin ko rin po ang lahat ng may mga karamdaman at sakit na naway gumaling na po sila ng lubusan.
Muli po, Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat-lahat ng inyong kaloob sa aming pang-araw-araw na buhay. Itinatas ko po ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa bendisyon. Sumaati nawa ang basbas ng pagpapala ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Humayo kayong lahat ng mapayapa at sabihin ang magandang balita sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.